Okay. So, ang message po natin today is called Better Together. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, Better Together. Sino sa inyo dito yung just be honest, yung kaya mong maghapon na wala kang kausap? Na? Yung kaya mo kahit na 1, 2, 3 araw na wala kang makitang tao. Di ba? May mga panahon na gano'n, parang ayoko makakita ng tao ngayon. Parang ayokong may kausap. Di ba? So, minsan dumadating tayo doon sa mga ganong mga season ng life natin. Pero ulitin ko po, lagi niyong naririnig sa akin. Alam niyo ba na wala naman talagang taong nabubuhay para sa sarili lamang? Amen. Yung video kanina na pinanood natin, sabi ng Ecclesiastes, chapter 4, verses 9 to 11. Yan po, please join me in reading. Verse 9, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. Tama po ba? If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Verse 11, likewise, 2 people lying close together can keep each other warm, but how can one be warm alone? Verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated, but 2 can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. Ayan, kaya lagi natin nakapapanood, nakikita natin yung mga words na strength in numbers. Naniniwala ba kayo na there's a strength in number? The more, the merrier. Di ba? 2 are better than 1. Kasi nga, sabi nga dito, sino nga naman ang tutulong kung ikaw lang mag-isa? Kaya talagang walang nabubuhay para sa sarili lamang niya. If one person falls, the other who falls alone is in real trouble, sabi ng Bible. So, ang main thought, mga kapatid, is sa buhay natin, tayo, talking about children of God, tayo mga Kristiyano, Christian life was never meant to be a solo journey. Kung ikaw ay Kristiyano, tandaan mo, hindi ka nabubuhay para lang sa sarili mo. So, life was never meant to be a solo journey. Find your people, grow together, follow Jesus together. I believe familiar po tayo again in this passage in book of Hebrews, chapter 10, verses 24 to 25. Sabay-sabay po natin basahin. Sabi dito, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Itong passage po na to is a command. Command po ito ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, mas maganda na mas isipin na lang natin yung mga bagay, yung mga paraan, kung paano natin mamomotivate ang bawat isa. I-motivate natin na tayo po ay matuto magmahal at syempre gumawa ng mabuti. And let us not neglect our meeting together, di ba? Kaya nga, si sister, brother, lika, let's coffee fellowship tayo, di ba? Let's meet together, as some people do. But encourage one another. So yun yung goal. Yun yung purpose ng meeting natin together is to encourage one another, to build up one another, hindi para sirain ang bawat isa. Okay? Let us not neglect our meeting together. Kaya nga tayo, every week nagse-cell group tayo, di ba? Para ma-encourage natin ang bawat isa. Magpalakasan tayo. Especially, sabi ng Hebrews, now that the day of God's, o ni Jesus, His return is drawing near. Parang pag nakikita mo talaga yung nangyayari sa paligid natin, talaga masasabi mong malapit nang bumalik ang Panginoon. So gawin daw natin ito. Gawin daw natin ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Yun yung ating goal. Yun yung ating purpose. To encourage one another, to motivate, di ba? And let us meet together. At gawin natin ito hanggang sa dumating na ang Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, we were never meant to walk alone. Yung ating journey as Christian. Kasi alam nyo, ang tinuturo sa atin ng mundo,
independence. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, as parents, bata pa lang, tinitrain na natin yung mga anak natin to be independent. Gusto natin, paglaki nila, pag sila nakapag-graduate na, siyempre, soon, magbubuo na rin sila ng kanilang mga families. So, tinuturuan natin sila, tinitrain natin sila maging independent. Pero kay Lord kasi, tinitrain tayo para lalo maging dependent sa Kanya. Di ba? Kasi ang mundo, tinuturuan tayo maging independent. We were told to be self-made, self-sufficient, and to figure out yung life natin on our own. Yun talaga yung training natin dito sa mundong ito. So, yung mindset na yun, nai-influensyahan yan yung ating faith. And then we begin to think na ang pagsunod kay Kristo is simply a personal relationship between us and God. Para bang ito yung mga naririnig natin na hindi, basta ang mahalaga, kaming dalawa lang ni Lord nagkakaunawaan. Kaming dalawa lang ni Lord nagkakaintindihan. Kay Lord lang ako susunod. Di ba? Ganun yung nagiging mindset natin. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na hindi naman tayo niligtas ng Panginoon para maging lone Christian. Amen? God's plan of salvation brings believers into a shared family. Pakisabi nga po, shared family. Meaning, you are never truly left by yourself. Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. At hindi ka iniligtas ng Panginoon para lang sa sarili mo. Okay. So while faith is personal, it was never intended to be private or isolated. Kasi merong mga ganong mga Christian Di ba? Yung parang intentional na ina-isolate niya yung sarili niya. Ayaw niya maki-fellowship, ayaw niya maki-join. Basta silang dalawa lang ng Lord nagkakaintindihan. So alam niyo ba, from the very beginning, God designed His people to live in community. Christian life is not a solo journey. Okay? It is a family journey. We need one another to grow. Kailangan mo ko, kailangan kita. To persevere and to fulfill God's purpose. So, today, brothers and sisters, let's remember this simple truth. Christian life was never meant to be a solo journey. Tandaan niyo po yon. Yun ang Christian life. Find your people. Grow together. Follow Jesus together. Okay? So, tingnan po natin ito. Point number 1. Point number 1, God created us for community. Okay? From the beginning, pag binasa mo ang scripture in book of Genesis chapter 2 verse 18, remember this passage, sabi ng Panginoon, it is not good for the man to be alone. Diba? Nung nakita niya kita niya si Adan, sabi niya, hindi pwedeng mag-isa lang to, kailangan may kasama to. Kaya kinreate ng Panginoon naman si Eve. Although, itong passage na to speaks directly about marriage, it is also reveals something about God's design for humanity. We were created for relationships. Pakisabi nga po, relationships. Alam nyo, ang relationship, hindi naman natin ito mapaperfect Pero alam nyo ba na dahil sa relasyon, kaya ibinigay ni Jesus yung buhay niya. Ba? Sa cross namatay si Jesus because of relationship. Kaya nga, kasi gusto niya tayong maibilang sa kanyang pamilya. Amen? Though ang relationship, hindi naman natin talaga mape-perfect. Sabi nga, di ba, may kasabihan nga tayo sa showbiz, di ba? Sabi sa showbiz, ano yung naririnig natin? Good or bad publicity is still publicity. The same way, with relationship, mapa-good man o mapa-bad man ang relationship, still we grow. Tama? Sa relasyon, natututo tayo Mapa-good or mapa-bad yung relationship, nag-grow tayo. When Jesus began His ministry dito sa earth, He called these 12 disciples. So, they learned together, they traveled together, prayed together, failed together, and grew together. So, mismong si Jesus surrounded Himself with close
companions. So, if Jesus chose to live in community, bakit hindi tayo? Mas kailangan natin ng bawat isa. Amen? We need one another. Because isolation makes us vulnerable. Ang hirap pag mag-isa ka lang. Diba? But community strengthens us. Amen ba yon? Kaya yung binasa natin kanina, ito yung strength in number in Ecclesiastes chapter 4 verse 9-11, the book of wisdom in the Old Testament, book of Ecclesiastes. 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. Diba? Pagka may kasama ka, mas madali yung tagumpay kasi meron kang kasama. Diba? If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, 2 people lying close together can keep each other warm. Diba? Pagka mayroong giniginaw, at least may kayakap. Amen ba yon? Amen. But how can one be warm alone? Sinong kayakap mo? Kung mag-isa ka lang. A person standing alone can be attacked and defeated, but 2 can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Amen. In fact, sabi nga, even in prayer, di ba, napaka-powerful na meron ka din prayer partner. Kaya pinopromote talaga ng Bible talaga yung community. Diba? Na we were never meant to be alone. Walang Kristiyanong loner. Diba? No Christian is an island. So, that's the first point. First point is, God created us for community. Okay? Kaya nga tawag sa atin dito, community church. Okay, number 2, we grow better together. In book of Proverbs, chapter 27, verse 17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Church, do you believe or do you agree that growth happens in relationships? It's true. Sabi ko nga po sa inyo kanina, good or bad relationship, still growth happens. Marami kang mga experiences, marami kang mga karanasan ng dahil sa relationship. Natuto ka na. Di ba? Natuto ka na sa relationship. We grow better together. Kasi yun yung kahalagahan, mga kapatid, na meron kang community. We grow better together. Someone encourages us when we were discouraged. Diba? Yun ang maganda pag yung nakita ka ng kaibigan mo, ng BFF mo, ng ka-church mo, na nanlulumo ka, nangihina ka, merong mag-encourage sa'yo. Diba? So, mapapansin mo dito ang purpose ng community is to build up, not to tear down. So we grow better together. Someone encourages us when we were discouraged, or someone corrects us when we drift. Diba? Kaya nga minsan, nakukulitan ka na, naiinis ka na kay kapatid kasi kinokorek ka pag nakita kang mali. Pero yun ang tunay na kaibigan. Tama, mga youth? Mga youth, pag may kaibigan ka na kinokorek ka pag mali ka, tunay na kaibigan yun. Pero pag yung kaibigan na hinahayaan ka lang na mapasama ka, iwanan mo yun, hindi kaibigan yun. Amen. Tropa lang yun. Hindi kaibigan yun. Yung kagandahan, church, someone celebrates when God blesses us. Di ba? Yung tuwan-tuwa ka, katulad kanina, may kwento kanina, nakapo-promote lang. Grabe, nakakatuwa, di ba? Someone celebrates when God blesses us. And someone reminds us of God's promises when we forget. Di ba? Huwag mo kakalimutan, kapatid. Faithful ang Panginoon. Di ba? Sarap marinig na gano'n, yung may nagpapaalala sa'yo. Di ba? Paano kung wala? Diba? Paano kung wala when you drift? Because no one sees their own blind spots clearly. Sa psychology, ang tawag dyan is yung blind windows. Hindi naman natin nakikita lahat And even yung mga blind spots natin. And God often uses other believers to shape our character and strengthens our faith.
Talagang gumagamit talaga ang Panginoon ng ibang tao para to shape tayo. Well, tell me, di ba? Even your relationships, I believe it shapes you. Yung mga past relationships mo, mapakaibigan yan, mapa-BFF yan, di ba? Neighborhood or yung mga close relationships, di ba? Na-shape tayo. Mas natuto na tayo ngayon. Amen ba yon? So spiritual maturity is not just built through Sunday sermons. Di ba? Yes, magmamature tayo, pero hindi siya sapat. Kulang yung pag-attend natin ng Sunday para mag-mature tayo spiritually. At kulang din. It's not enough lang dahil nagdi-devotion ka, sabi mo, magmamature ka. Yes, it helps. But it's also formed through conversations. It's also formed through accountability, fellowship, prayer, serving, forgiving, and loving one another. Doon tayo nagmamature. Aba, sa totoo lang, hindi madali mag-forgive kung hindi ka matured. Tama ba yon? Kasi, again, kung tinuruan tayo ng mundong ito maging independent, ang gusto rin ng mundo nito, tinuturo sa atin is revenge. And hindi yun sign ng spiritual maturity. One of the sign of spiritual maturity is you know how to forgive. And you know how to love others. Amen ba yon? God grows us through people. Kasi nga people need people. Hindi po pwede talaga yung ang tagal mo ng Kristiyano pero ina-isolate mo yung sarili mo. Hindi pwedeng ganun. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para lang sa sarili natin. And this leads us to point number 3. Point number 3, we carry one another's burdens. In book of Galatians chapter 6 verse 2 tells us, carry each other's burdens, and this way you will fulfill the law of Christ. Well, totoo naman talaga, life brings pain. Sino ba dito? Sino ba dito na hindi nakaranas ng pain sa buhay niya? Sino ba dito hindi nakaranas ng disappointments or loss or even temptations or many questions, di ba? Kahit nga napakatagal mo ng Kristiyano, ang dami mo pa rin tanong, Lord, bakit? Di ba? Ba't ganun? Di ba? So, there will be seasons when your faith feels strong. Totoo naman yon. And seasons na parang hinang-hina ka and you just keep on believing. Totoo po yun. Hindi naman sa lahat ng panahon strong yung faith natin. Pero mas pinipili mo pa rin na to keep believing. That's why God gave us the church. Yung church family. Kasi nga, minsan, kailangan mo lang someone to pray when you don't have the words. Na-experience nyo na ba yung ganon? Diba? Ang sarap kasi, ang sarap ng pakiramdam na merong nagpe-pray para sa'yo. Kaya nagbigay ang Diyos ng church family sa atin. Sometimes you need someone to remind you that God is still faithful. Paano kung mag-isa ka lang, sino magre-remind sa'yo na tapatan Diyos? Sabi ko nga po sa inyo kanina, sabi ko sa mga kakwentuhan ko kanina, alam nyo, if you're praying for blessing, and then, you know the principle, alam mo naman, hiningi mo is according to His will. Kasi sabi ng Bible, di ba? If you ask anything, ask according to His will. So, kung hindi kalooban ng Diyos, wag mo hingin kasi hindi niya bibigay sa iyo kahit anong gawin mo. So, ask anything according to His will. Okay? And, parallel to that, asking to His will, dapat alam mo rin na hindi lang yung will ng Panginoon, meron tinatawag din na God's timing. Amen. Alam mo naman Lord, ang tagal naman. Di ba? Ang tagal naman, will mo naman to. Yes. Pero sabi ng Lord, sandali lang. Kasi alam ng Lord kung kailan niya ibibigay sa iyo yun. Meron tinatawag na God's timing At in His time, He makes all things beautiful. Pag binigay ng Panginoon yan, beautiful yan. At pag binigay ng Panginoon yan, wala makakabawi sa iyo yan. Amen ba yon? Sometimes you need people to remind you of God's faithfulness. Or sometimes you simply need someone who will sit beside you and say,
hindi ka nag-iisa. Di ba, ang sarap ng ganon? Ang sarap nung yung meron lang, tawag sa Tagalog na ganon, yung dadamayan ka lang. Sabi ko nga po sa inyo last week, di ba? Last week o 2 weeks ago, minsan ganon eh. Yung parang, ako nga pag nagsusumbong ako sa asawa ko eh. Sabi ko, Han, hindi mo kailangan mag-comment. Gusto ko lang magsumbong. Gusto ko lang magsalita, makinig ka lang. Pero di ba, after nun, di ba? After nun. Ang hirap naman kasi yung iba, pag nagsusumbong ka, sisihin ka pa, ikaw kasi. Di ba? Ikaw kasi, ganyan. Hindi na importante yun. Ang mahalaga, merong someone na who will sit beside you and say, hindi ka nag-iisa, naiintindihan kita. Amen. So, the church isn't meant to be a place where people pretend everything is perfect. Wala pong perpektong church, maniwala po kayo sa akin. Ang church ay lugar ng mga taong may sakit spiritually. Amen. Kahit na kung galing ka ng Binyan, baka naka-100 church ka na nadaanan papunta dito. Pero kahit isa doon, walang perfect na church. At wala ring perfect na tao sa loob ng church. Amen ba yon? Kasi kung naghahanap ka ng perfect na mga tao, ito, BOCC, perfect church. Wala. Wala po, madi-disappoint lang kayo, walang perfect na church. Amen. At syempre, mas lalong sabi ko nga lagi, mas lalong walang perfect na pastor. Di ba? Hindi naman ako, kailanman, di ko naman naipagyabang sa inyo na perfect ako eh. May kilala ko, Perfecto yung pangalan. Sinasabi niya, si Perfecto. Wala dito, no? Kita niyo, wala dito. Kasi pag nakakita ka ng perfect na church, tapos lumipat ka doon, hindi na perfect yun. Amen. Sige, walang perfect na church. Pero kung ang hinahanap mo si Jesus Christ, perfect yun, makikita mo dito yun. Amen. So, hindi ito place para mag-pretend tayo na everything is perfect. It's meant to be a family where people help each other follow Jesus. Yun ang church. Di ba? Kasi minsan nadidisappoint tayo. Akala ko ba, kasi ang tingin mo kay pastor, anghel. Di ba? May nakikita na ba kayong halo sa akin dito? Nako. Wala po. Tao lang. Hindi ko ginagawang, hindi ko gina-justify. Pero ganun talaga, vulnerable talaga tayo, human as we are. Wala namang ibang perfect, kundi ang Panginoon lang eh. So, huwag kayo maghanap ng perfectong church. Di ba? Ang importante, ang Panginoon nagbigay ng church para tayo po ay magtulungan sa isa't isa. Kailangan natin ng bawat isa. Amen? And then, this leads to point number 4. Together, we reflect Christ to the world. Ito na nga yung sinasabi ko. Kung ang church, kung ikaw at ako, hindi makikita ng mga taong nasa labas ang pag-ibig, at hindi nila mararamdaman sa atin, kanino nila mararamdaman? Kasi tayo yung extension eh. Kasi ba sabi natin, you cannot give what you don't have. Pero meron tayong pag-ibig na tinanggap sa Panginoon eh. Kaya na-extend natin to others. In John chapter 13, verse 35 says, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Buti na lang walang ganun dito. Di ba? Hindi katulad nung kung saan away ng away. Sabi ng Bible, paano makikita ng mundo na kayo talaga ay disipulo ko o sumusunod sa akin kung kayo hindi nagkakasundo? So sabi ng Bible, magmahalan kayo. Diba? Because the greatest evidence of the gospel isn't simply what we say. Kasi hindi lang yan bukang bibig, di ba? Parang yung mga sa showbiz, di ba? Di ba? Pagka in-interview, naririnig natin to lagi doon sa mga celebrity. I love you fans, pero love ba talaga yon? Di ba? Bukang bibig lang, di ba? Kasi hindi kasi bukang bibig ang pag-ibig. Diba? The greatest evidence of the gospel isn't simply what we say, it's how we love. When believers forgive one another, when believers serve one another, pray for one another, welcome one another, stand beside one another,
The world sees Jesus through us. Di ba? Yun eh. Yung nakikita nila. Kaya pagka meron kayong mga may neighbor, meron kayong mga kaibigan na tagal nyo nandi nakikita, tapos ibang-iba tingin sa'yo. Mare, hindi ka tumatanda di ba? Sino rito yung nakaranas na sabi ng anak mo, Daddy, Mami, parang ikaw na si Jesus. Meron ba ganon? Hello? Wala! Yung parang nakikita na sa iyo talaga yung image ni Christ. Di ba? Naalala ko tuloy yung kwento ng sabi nung teacher sa anak niya, di ba? Anong name ni daddy mo? Sabi nung anak, bata demonyo po. Yung pala tinatawag ni Mrs. laging demonyo. Pero nagbago yun nung naging Christian siya. Nakita na yung image ng Panginoon. Amen? Amen ba? Tingnan mo nga yung asawa mo. Katabi ba yung asawa mo? Nakikita mo na ba yung image ni Kristo dyan? Hello? Totoo, di ba? Pero hindi nangyayari yun overnight. Amen? It's a process. Di ba? Spiritual maturity, proseso po yun. Kaya nga, the world sees Jesus through us. People are drawn to Christ when they see a community transformed by Islam. Ito po, this is the reality. People are drawn to Christ when they see a community transformed by His love. Sa totoo lang, yung mga kaibigan ninyo, hindi naman sasama sa inyo sa cell group o sa church yan kung wala nakitang pagbabago sa inyo eh. Di ba? Ba't ako? Kung ikaw pa rin yung dati, ba't ako sasama dyan? Pero sila natawag sa ganon, parang nagwa-wonder sila, anong meron dito? Bakit? Anong nangyari sa buhay nito? And God continually blessing this person. Diba? Kahit na nga punong-puno ng pagsubok, pero nakikita mo pa rin nakangiti at lumalaban. Diba? Because people are drawn to Christ when they see community transformed by His love. Our unity becomes our testimony. Yun yung ating nagiging testimony sa paligid natin. Again, hindi ko sinasabing perfecto tayo o perfecto ang church. No. Hindi. Pero, this time, tanungin mo yung sarili mo. Ask yourself, who are the people helping me follow Jesus? Meron ba? Naalala mo pa ba kung sino yung tao na nagdala sa'yo sa church o nag-invite sa'yo o yung nag-share sa'yo ng gospel? Naalala mo ba kung sino yung tao na yon? Or tanungin mo sa sarili mo, am I connected to a church family or small group or cell group? Konektado ba ako sa isang church, sa isang community? Or who am I encouraging in their faith? Who knows me well enough to challenge and pray for me? Ito isang problema ng isang iglesia. Diba? Kasi meron dito, may nakakakilala ba sa'yo? Hindi kita makilala, sabi nga ganon. Hindi kita kilala kasi Zimbabwe ka lang eh. Alam niyo Zimbabwe? Pagka Zimbabwe, hindi ka lang pamilya to eh. Diba? Pamilya. So stay ka muna kahit mga 2 minutes lang, ganon. Fellowship ka muna sandali. Because we are family. Kaya tuloy, ang tagal mo na, sister, ganon. Totoo? 10 years ka na dito? 10 years na, no? So, am I helping someone else grow spiritually? Meron ba? So, if you don't have those people yet, ask God to lead you to them. Join kayo ng cell group. Or mag-serve kayo in ministry. Mag-invite kayo someone for coffee. Di ba? Text mo, coffee tayo, fellowship tayo. And pray with one another. Pray with another believer. Huwag nyo hintayin na yung community ang makahanap sa inyo. Take a step forward toward it. Di ba? Kasi minsan parang ina-isolate natin sarili natin hanggat hindi tayo natatagpuan. Ikaw na mismo. So, the question is not whether you're attending church. Yes, nandiyan ka naman every Sunday eh.
It's whether you're truly walking with other believers. That's the question. Because your circle matters. Alam niyo ba yon? Importante kung sino yung mga taong lagi mong kasama. Kasi many people come and go every Sundays, sit in the same worship service every week, but still carry their burdens alone. Totoo yun. Ang tagal mo na palang nandito, pero ikaw lang mag-isa ang nakakaalam. Hindi mo lang na-share kahit kanino yung pinagdadaanan mo para someone will pray for you. Someone will encourage you. Di ba? Alam nila yung mukha mo. Yung mga ushering ministry, kabisado na nila mga mukha nyo. Kaya kita mo, di ba? Kahit nauna na yung pamilya mo, alam nila kung saan ka ilalagay. They know your faces, but they don't know family. Amen? Kasi God desires more than attendance. He desires authentic community. Alam niya, kabisado na nila yan, yung mga yung mga magaganda ninyong mga faces, kabisado na nila yan. Kahit yung amoy ninyo, kabisado na nila yan. Yung usher ministry, parating pa lang sa sakyan mo, na itawag na dito sa loob yun. Alam niyo ba yun? Alam niyo yan, ano sila, sandali, sabi nung ushering, 4 to dati bakit 2 na lang? Di ba? Alam nila kung saan. Ako nga dito sa unahan, alam ko na paborito mong upuan yan Totoo yun. Pag tumatayo ako dito, pagka may hinahanap akong tao, tinitingnan ko lang yung upuan. Pag wala dyan, alam ko wala to, dito. Di ba? Favorite nyo pong upuan dyan, di ba? Kayo na yan, nabili nyo na yan Oo. Diba? Yan. Sige. So this week, ito po challenge ko sa inyo. Take one intentional step. If you've been walking alone, napakatagal na yan, ask God to lead you into meaningful Christian relationships. Walang perpektong relasyon, kapatid. Soon, magkakaroon kayo niya ng hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, minsan may tampuhan, minsan may pagkakagalitan, pero gano'n naman ang pamilya, di ba? Pero walang iwanan. Amen? Walang iwanan. Mahal natin ang isa't isa If you're already part of a church family, don't remain on the sidelines. Diba? Join a small group or cell group. Huwag mong hintayin na yung community ang makahanap sa'yo. Or kung ikaw man ay part na ng Christian, serve in a ministry. Serve. Or invite someone to pray or share a meal with you. Alam nyo ba dito sa church, ito ang pinagmamalaki ng church na to. Alam nyo ba na at least this population, this capacity, alam nyo ba na at least 1/3 of this ay worker ng church? Hindi lahat ng church may ganong karaming na workers. Yung iba nga sa church, yung number ng worker, church na nila yon. So, we are blessed na mga faithful na mga workers dito sa church na to. So, serve in ministry, or share a meal with you, di ba? Share your blessing. If you know someone who feels isolated, be the one who reaches out. Di ba? Kaya lagi naman tayo nagre-reach out Di ba? A simple conversation, prayer, or invitation can make an eternal difference. So following Jesus is not about standing alone. It's about walking side by side with others who will encourage you, challenge you, and point you back to Christ. Kaya sabi ko nga, alam nyo, ako as your pastor, sabi ko nga, pag ikaw ay pumasok na sa ministry, ikaw ay kapatid na sa Panginoon, huwag po kayo magagalit kasi pakikialaman namin ang buhay nyo. Okay ba yon? Kaya minsan, di ba, pinakikialaman namin ang buhay ninyo kasi may nakikita kami na hindi makakabuti sa atin. Siyempre, we encourage. Diba? It's about walking side by side with others who will encourage you, challenge you, and point you back to Christ. Remember, you don't just need a crowd, you need a community. You don't just need acquaintances, you need brothers and sisters in Christ. So, para sa ating conclusion, mga kapatid, following Jesus was never meant to be a lonely road. Ang buhay Kristiyano, kahit punong-puno ng pagsubok, ay tunay na masaya. Amen? Tunay na masaya.
Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Nandyan ang kapatiran at lalo nang hindi ka pababayaan ng Diyos. God gives us brothers and sisters to strengthen our faith, encourage our hearts, and remind us that we belong to something much bigger than ourselves. Again, it's about relationship. Hindi mape-perfect ang relationship. Kahit saan, in your workplace, hindi naman perfecto relationship eh. Sa loob ng tahanan ninyo, hindi naman perfecto relationship. Di ba? Sa university, sa inyo, sa college, sa school, hindi rin perfecto relationship. Ganon din sa loob ng church. Minsan, mayroong hindi pagkakaunawaan, minsan mayroong pagtampuhan, minsan may mga pagkakagalitan. Pero, we are blessed. Kasi sa church, tinuturuan tayo magpatawad. Hindi tayo tinuturuan ng revenge. Di ba? Ganyan naman talaga ang pamilya eh. Hindi naman natin mapaperfect. Pero praise God kasi mismo ang Panginoon, minodel niya sa atin yung pag-ibig. Minodel niya sa atin yung pagpapatawad. When we walk together, we worship together. We grow together, we serve together, we overcome together. And together, we point people to Jesus Christ. Amen. And remember this truth. Christian life was never meant to be a solo journey. Find your people. Grow together. Follow Jesus together. The Christian life is often compared to a race. Nakakita na ba kayo ng karera ikaw lang mag-isa? Wala, di ba? It was never meant to be a race we run by ourselves. There will be days when your faith is strong, and there will be days when you grow weary. Di ba? Parang pakiramdam mo, nanghihina yung pananampalataya mo itong season na to. And there will be moments of victory and seasons of struggle. In every season, God has provided His church. Not just a place to attend, but as a family to belong to. Meron kang pamilya. Alam niyo po, before ako mag-continue, no? Kasi tagal na akong Kristiyano eh. Once upon a time, nag-ano rin naman po ako nag-ex-OFW din ako. Pumunta rin ako sa ibang bansa. And I worked for 10 years. Pero isang bagay lang ang lagi kong nasa isipan. Kahit anong bansa ang puntahan ko, ang unang-una kong hinahanap, church family. Naghahanap ako ng pamilya, naghahanap ako ng church. Kasi alam ko, pamilya to, hindi ako nito pababayaan. Wala akong kilala sa lugar na to, pero may pamilya ako ang church. Tandaan niyo po yan, kahit sa bansa kayo pumunta, kahit sa lugar ka pumunta, ang unang-una mo hanapin is your church family. Kasi hindi ka niyan pababayaan. Tama po ba yon? Dahil pamilya yun eh. And true enough, from that church family, yun yung tumulong sa akin, makahanap ako ng trabaho. Di ba? Yung family na yon nang tumulong sa akin maka-establish. Kasi pamilya eh. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang Panginoon talaga nagbigay talaga siya ng pamilya sa atin. He has provided His church, not just a place to attend, but a family to belong to. Think about this. Think about fire. Nakakita na ba kayo ng mga uling na nagliliyab? Nakakita na kayo, di ba? Alisin mo a single coal removed from the fire. Yung isang pirasong uling, alisin mo doon sa grupo ng mga uling na nagbabaga. Eventually, mamamatay yung fire ng uling na yun. It grows cold. But when it remains with other burning coals, it continues to burn brightly. So in the same way, our faith is strengthened when we stay connected to God's people, the church. So brothers and sisters, don't settle for isolated Christianity. Diba? No, Christian is an island. God has called you into something greater. A community that worships together. A community that prays together. A community that serves together and follows Jesus together. Kaya nga po, this morning as you leave today, as you leave this church today, carry this truth in your heart. Christian life was never meant to be a solo journey.
hindi ka nag-iisa. Find your people. Grow together and follow Jesus together. And as you do, you'll discover that God often accomplishes His greatest work in us through the people He places besides us. The question is, who's walking with you? Kasi ang goal natin is mag-grow tayo together. Pero sino nga ba naman or who's walking with you? Because circle matters. Circle matters. So, brothers and sisters, before we end, it is always better together. Don't isolate yourself. Don't isolate yourself kasi who knows? Who knows na ikaw pala yung inspiration. Ikaw pala yung encouragement. Ikaw pala yung testimony na yung tao na yung gusto nang mag-give up, gusto nang mag-quit, pero your testimony na inspire yung tao na yun. Di ba? Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, hindi mo lang nakikita, maaaring hindi lang sinasabi. Ako personally, pag nakikita kitang dumadating pag Sunday, na-inspire ako. Na-inspire ako because of your testimony that you remain faithful with the Lord. Diba? You remain faithful. And your labor is not in vain, ang sabi ng Bible. Amen? So, ang prayer ko, brothers and sisters, ay nagpapasalamat ako kay Lord that He called us not only into a relationship, but into a family of believers. Papasalamat ako sa inyo, brothers and sisters, mga kapatid ko sa Panginoon. At alam ko na hindi ako nag-iisa at hindi ka rin nag-iisa. I-value natin yung gift ng Panginoon, the gift of Christian community. And let us encourage one another. Let us challenge one another and help us become more like Jesus. Make us the kind of people who strengthens others, carry burdens, and reflect the love of God through us. And let us unite. Kasi sa unity may blessing. Amen? Makita ng hindi lamang po sa ating community, sa labas, ganun din sa workplace natin, sa university ng mga youth, sa schools, sa tahanan natin, makita ng pamilya natin, si Jesus Christ reflects on us. Church, find your people. Find your church. Grow together and follow Jesus together because it's always better together.